Rinig ni Camila ang ilang ingay mula sa ibaba at labas ng bahay ampunan. Mga batang tuwang-tuwa. Sa himig ay tila naglalaro at nagtatakbuhan ang mga ito. Napangiti siya kasabay ng marahang pagtayo. Kinapaka pa ng mga kamay niya ang daan patungo sa kaniyang paboritong pwesto. Marahan na naglakad ang dalaga at nang banayad na tumama sa kaniyang muka ang kurtina ay sigurado siyang nasa tapat na siya ng kaniyang bintana. At doon niya narinig ng mas malapit at malinaw ang mga munting boses. Napahawak siya sa bakal ng bintana. Mataas ang tahip ng dibdib ni Camila. Sa masayang tinig na naririnig niya, ang tanging hiling niya ay makita rin ang saya sa mukha ng mga ito. Higit 10 taon na siyang dilim lamang ang nakikita. Isa siyang bulag at ulila. Nakatira sa ampunan simula pa noong bata. Maraming salamat ho, Mr. William John Vergara. Tumango lang si William habang kasabay ang isang madreng naglalakad patungo sa lugar kung saan isasagawa ang programa. Malaking tulong ho ang ibinigay ninyo sa amin. Patuloy ni Mother Carmen. Sa muling pagtango ng binata, ay nahagip ng mga mata niya ang isang dalagang nasa bintana. Hinahangin-hangin pa ang mahaba at itim nitong buhok kasabay ng kurtina. Napahinto si William sa paglalakad habang nanatiling nakatingala rito. Hindi niya may tatangging maganda ang babae. Napakunot noo siya ng kusa, pero bakit tila malayo ang tingin nito? Napansin naman ni Mother Carmen ang bisita. Sinundan niya ng tingin kung saan nakatingala si William. Sino siya, Mother Carmen? Tanong ng binata habang nasa mukha pa rin ng dalaga ang mga mata. Siya si Camila. Gusto mo siyang makilala, Mr. Vergara? Doon lamang tuluyang nagbaba ng mukha si William. Nginitian siya ng matandang madre. Inalalay ni Mother Carmen si Camila, maglakad hanggang sa makaupo sa sofa, habang siya ay pinanood lamang ang dalaga. May napagtanto siya. Mas hamak na mas magandang babaeng to sa malapitan. Napalunok siya ng laway dahil sa pagbundol ng kaba. Mr. Vergara, siya ho si Camila San Jose. Camila, nasa harap mo ngayon si Mr. William John Vergara. Naalala mo yung bilyonaryong laging nagdodonate at sumusuporta sa ampunan? Mahabang pahayag ni Mother Carmen. Kahit hindi sigurado si Camila, sa isang diretso niya tinapon ang tingin. Ngumiti siya ng hindi aabot sa mga mata. Magandang araw ho, Mr. Vergara. Napakurap naman si William. Kahit alam niyang hindi siya nakikita ng kaharap na dalaga, ay kakaiba ang pakiramdam niya. Lalo na't sa kanya nakatuon ang magagandang mga mata nito. Mr. Vergara, untag naman ng madre. Bakit siya nawala ng paningin? Natanong niya bigla dahil sa kuryosidad. Nabangga ho siya noon ng kotse at dahil doon, napuruhan ang mga mata niya. Tumango ng marahan si William bago muling tinitigan ang inosenteng anyo ni Camila. Mother Carmen, kailangan na po kayo sa ibaba. May isang batang pumasok sa sala kung nasaan sila. Agad na tumayo ang madre pero bago lumabas ay nagpaalam muna ito. Naiwan ang dalawa sa loob. Hindi man nakikita ni Camila ay ramdam niya ang pagkailang. Hindi man niya nakikita ay siguradong nakatitig sa kanya ngayon ang lalaking kaharap. Nawalan man siya ng kakayahang makakita, mas naging malakas naman ang kaniyang pakiramdam. Mahigpit ang naging kapit niya sa hawak na baston. Ngayon niya lamang naramdaman ang asiwang ito dahil sa kakaibang dating ng boses ng kanilang bisita. Gusto mong makakita? Malinaw na narinig ni Camila ang tanong na yon mula sa bilyonaryo. Miss Camila San Jose. Untag ni William. Po? Nautal pa ang namutlang dalaga. Gusto mo bang makita ulit ang magulong mundo? Tanong nito sa kanya. Katahimikan ang namayani. Nanatiling pinagmamasdan ng binata ang dalagang tila ba nabigla sa kanyang mga tinatanong. Ang sabi nila, mas swerte raw ang may mga kapansanan. Hindi raw kayo nagkakasala. Pero sa tingin ko,
ay miserable kayo. Kaya tinatanong kita, Miss San Jose, gusto mo bang manatiling bulag? Bakit niyo ho tinatanong, Mr. Vergara? Seryosong putol ni Camila. Well, dumikwatro pa si William bago komportableng sumandal sa kinauupuan. Kung gusto mong makakita ulit, tutulungan kita. Matigas na napalunok ng laway si Camila. Totoo ba ang naririnig at inaalok sa kanya ng bilyonaryong ito? Bakit niyo naman ho gagawin yon? Dahil nakakaawa ka. Kaswal nitong sagot. Nahigit ng dalaga ang hininga. Nainis siya sa walang ingat na tugon ng kaharap. Nakita ni William kung paano maapektuhan ito sa sinabi niya. Kilala siya ng mga tao sa pagiging prangka. Sasabihin niya ang lahat ng gustong sabihin kahit na masaktan ng kausap. Hindi ko ho kailangan ng awa niyo. Pigil ang mga luhang tumayo si Camila. Ngayon lamang may diretsyong nagsabi sa kanya ng ganoong kasakit na salita. Salitang hindi niya alam kung paano tatanggapin. Come on, Miss San Jose. Don't be so sensitive. Narinig pa niya na may bahid na pagtawa ang magandang boses ng bilyonaryo. Tila babaliwala ang panlalait sa kanya. Nanatiling nakatayo si Camila nang tumindig na rin si William. Sinasabi ko lang ang totoo. Ang mga katulad mong dapat tinutulungan. You're so helpless and hopeless. You need someone who can help you. Mangiyak-ngiyak sa galit na humarap ang dalaga sa pinanggalingan ng boses. Nanginginig ang laman niya dahil sa matinding inis. Isa pa, napakarami kong pera. In fact, sobra-sobra pa nga. Patuloy ni William. Marami ho pala kayong pera. Bakit hindi niyo ipagamot ang sarili niyo? Natigilan ng binata at seryosong tinitigan ng galit na dalaga. Sa kanya nakatuon ang mga mata nitong nagliliyab. Sa ating dalawa, alam niyo kung sinong mas nakakaawa? Kayo, dahil ako bulag lang at walang makita. Habang kayo, may mga matangang nakakakita. Wala naman kayong pusong may pakialam sa iba. Nanigas ang mga panga ni William. Yun lamang at nangangapang umalis ang dalaga sa harap niya. Tumama ang lahat ng mga sinabing yun ni Camila sa kanya. Diretsyong tumusok ang bawat salitang yon sa kaniyang dibdib. Ang tanging nagawa niya na lamang ay sundan iyon ng tingin. Walang kagana-gana si William habang nanonood ng programa sa entablado. Bukal naman sa kaniyang pagtulong sa ampunang ito dahil noon pa man ay sinusuportahan na ito ng kaniyang pamilya. Ang kaso, nasa isip pa rin niyang sinabi ng magandang dalaga. Naririnig niya rin ang pagbulong ng konsensya dahil alam niyang nasaktan niya ito. Camila. Mother Carmen? Tanong ng dalaga. Naroon siya sa garden ng ampunan. Siguradong matutuwa ka sa ibabalita ko sa'yo. Naroon ang sabik sa boses ng madre, dahilan para makadama na rin siya ng sabik. Hinawakan pa siya nito sa magkabilang kamay. May gustong tumulong sa operasyon mo. Naglaho ang mga ngiti ni Camila. Tila kilala niya na kung sino yon at bigla na lamang siyang nawala ng gana. Teka, hindi ka ba masaya? Napansin ni Mother Carmen ang reaksyon ng dalaga. Sino ho, Mother? Yun ho bang bilyonaryong ubod ng yabang? Si Mr. Vergara ho ba? Oo. Pumihit na siya patalikod. Hindi na ho, kung sa kanya lang din galing ang tulong. Wow, ikaw lang ang kilala kong visually impaired na may pride. Patawa-tawang singit naman ni William. Napakunot noo si Camila dahil sa narinig dito. Muli siyang humarap para pakinggan ang boses na yon. Mother Carmen, can I talk to her privately? Sambit ng binata sa madre. Nagdadalawang isip man si Mother Carmen, ay wala na rin itong nagawa ng kunin ni William ang kamay ni Camila. Kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kamay ng dalaga dahil sa pagdampi ng balat ng kung sino. Sinubukan pa niyang bawiin ang kamay pero masyadong mahigpit ang pagkakapit nito sa kanya. Come on, little sweet blind girl.
Don't be afraid. Hindi naman kita kakagatin. Bitawan niyo ako, Mr. Vergara. Why? Gusto lang kitang makausap. Tungkol ito sa operasyon mo. Hindi na naituloy ni William ang sasabihin nang apakan siya sa paa ng kaharap. Hindi niya alam kung paano nito nakita ang mga paa niya. What the heck? Galit niyang sigaw kasabay ng pagbitaw sa kamay nito. Iyon ang kinuhang pagkakataon ni Camila. Kahit walang nakikita ay humakbang siya. Sa paglalakad ay nasubsob siya sa kung saan. Gulat na napalingon si William dito. Camila! Nagmamadaling lumapit si Mother Carmen sa dalagang nakaupo sa ibaba. Nanatili namang nakatindig ang binata. Ayoko hong tanggapin ang alok mo laki, Mr. Vergara. Nakaupo na si Camila sa kama habang katabi ang madre. May gasgas siya sa tuhod mula sa pagkakadapa kanina sa harapan ng bilyonaryong bisita. Bakit naman? Mabuting tao si Mr. Vergara. Tanggapin mo na, iha, kahit para sa akin na lamang. Kahit hindi nakikita, ay nilingan niya ang babaeng nag-alaga sa kanya noon pa man. Ito ang tanging nagtiyaga sa kanya nang mabulag siya. Alam mo na may sakit ako, hindi ba? Kung mawawala ako ng nananatiling bulag ka, sinong mag-aalalay sa'yo? Kumura pang malulungkot na mga mata ni Camila. Noong nakaraang buwan lamang ay na-diagnose si Mother Carmen ng cancer. Kapag nakakakita ka na, kaya mo nang mabuhay mag-isa. Hawak ni William ang cellphone. Papasok siya ng bahay ampunan. Hindi pa man nakakapasok sa loob ay nasilayan na niya si Camila. Nakaupo at nakatulala. Napansin niya ang gasgas sa tuhod nito. Para sa isang bulag, matigas ang ulo mo. Tumaas ang mga balikat ng dalaga nang may maramdamang lumapit sa kanya. Sa tansya niya ay nakaupo ito sa harap niya at hawak-hawak ang kaniyang tuhod. Aray! Daing niya nang may anong idikit doon ng lalaki. Anong ginagawa niyo? Aniya na akmang tatayo na. Pero unang tumindig si William. Itinapon pa sa kung saan ang kapirasong papel galing sa band-aid na inilagay sa sugat ng dalaga. Nilagyan ko lang ng band-aid ang sugat mo. Nilalangaw. Kasuwal na sagot nito. Pinanood ng binata kung paano tumayo ang kakapakapang dalaga. Bakit ho kayo narito? Pinatawag ako ni Mother Carmen. Pumayag ka na? Diretsahang tanong nito. Hindi tumugon si Camila. Tumangutango naman si William habang nakangiti. Pinagmamasdan niya ang nahihiyang muka ng dalaga. Kung sa akin lamang ay hindi ako papayag. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa lalaking katulad niyo. Natawa ng sarkastiko ang binata. Pero wala kang choice, Miss San Jose, kung di tanggapin ang tulong ko. Si Mother Carmen ang pinagdesisyon ko dahil siyang may alam ng ikabubuti ko. Kung pumayag man siya at makakita ako ng dahil sa inyo, babayaran ko ang ginastos niyo para sa akin. Kahit gawin mong araw ang gabi at magtrabaho habang buhay, I bet you can't afford to pay 20 million. Napakurap si Camila. Oh, you heard it so right, little sweet blind girl. Higit pa nga sa 20 milyon ang gagastusin ko sa'yo. Kung babayaran mo, wag na lamang. Naramdaman niyang paghaging ng hangin. Sigurado umalis na ang binata. Napahinga siya ng malalim. Hindi niya inaakalang ganoon kalaki ang perang ilalaan nito para sa kanya. Mother Carmen! Tumutulo ang mga luha ni Camila habang naririnig niyang isinasakay sa ambulansya ang kaawa-awang madre. Kaninang umaga ay natagpuan na itong walang buhay sa sariling silid. Noong mga nakarang araw ay naging mas madalas ang pagdaing nito sa sakit. At simula noon ay hindi na lumabas ng kwarto. Hindi niya napigilan ang mga luha na patuloy sa pagdaloy. Pakiramdam niya ay mag-isa na lamang siya sa madilim niyang mundo. Mr. Vergara, Mother Carmen of the Mother of Love Orphanage has passed away. Napatingala si William. Naroon siya sa opisina
nang ibalita iyon ng kanyang sekretarya. May ilang linggo na siyang hindi nakakabisita sa ampunan dahil personal niyang inaasikaso ang mga kailangan ni Camila sa operasyon. Marahang binuksan ni William ang pinto. Nadatnan niyang nakaupo sa kama ang dalaga at nakatanaw sa bintana. "Sino yan?" Napahinto siya sa paghakbang. Ginawa niya ang lahat para hindi makalikha ng ingay kaya nagtataka siyang narinig ni Camila. "Alam kong may tao. Sino ka? Magsalita ka." Sambit ni Camila habang hawak ng mahigpit ang baston. Umikot ang mga mata ni William bago ipinagpatuloy ang paglalakad palapit dito. "Fine." Nag-arko ang mga kilay ni Camila. Kilala niya ang boses na yon at hindi siya pwedeng magkamali. Pinagkatitigan ng binata ang dalaga. Namumugto ang mga mata nito. Napalunok pa siya ng banayad na itaas nito ang muka. Doon niya malinaw na nasilayan ng malungkot na imahe ni Camila. "Anong ginagawa niyo rito?" Tanong niya. "It's about Mother Carmen." "Anong tungkol sa kanya?" "Ibinilin ka niya sa akin. Ganun na rin ang magiging operasyon mo." Pumatak ang mga luha ni Camila. "Sa oras na mailibing siya, dadalhin ka sa Amerika." "Amerika?" "Doon ka uoperahan, Miss San Jose." "Bakit doon? Bakit hindi na lang dito?" "Okay na ang lahat ng mga papeles mo. Sa Amerika ang magiging eye surgery mo. Napag-usapan na namin ito ni Mother Carmen." Bumaba ang tingin ng dalaga. Hindi niya alam kung tutuloy ba siya o hindi. Makalipas lamang ang ilang araw ay natagpuan ni Camila ang sarili sa isang airport. Matapos mailibing ang madre. Kinabukasan lamang ay may sumundo na sa kanyang tauhan ng bilyonaryong binata. Napaigtad si Camila nang may pumalakpak ng isang beses sa tapat ng kanyang muka. "Little sweet blind girl, are you ready?" Siguradong si William yon. "Secretary Harry." Lumapit sa binata ang kanyang sekretary. Nanatiling nakatitig siya sa mukha ng dalaga. "Okay na po lahat, Mr. Vergara. Departure na lang po ang hinihintay." "Nice. Ikaw nang bahala." "Sandali." Awat ni Camila. Sabay na napatingin dito ang dalawa. "Hindi ho kayo sasama?" Takang tanong ng dalaga. Natawa si William kasabay ng pag-iling. "Bakit pakiramdam ko? Gusto mo kong isama, Miss San Jose?" Narinig niya ang yabang sa himig nito, dahilan para mag-init ang kanyang magkabilang pisngi. Hindi ho yun ang ibig kong sabihin." "So, Secretary Harry will come with you. Alam niyang lahat. May aalalay sa iyong nurse roon. Hindi ka dapat maglala. Ang intindihin mo lang ay magpagaling matapos kang operahan." "Mr. Vergara, we have to go." Sambit ni Harry. "All right." Isang huling sulyap ang ginawa ni William kay Camila bago tuluyang tinanguan ng sekretarya. Inalalayan nito ang dalaga na maglakad. Habang tanaw-tanaw niya ang mga ito papasok sa departure area, ay sari-sari ang kanyang nararamdaman. Kahit gustuhin man niyang sumama, ay maraming trabaho ang kanyang may iwan. Kaya nagkasya na lamang siya na ihatid ng tingin ng dalaga. Nahirapan man si Camila dahil sa paninibago sa lugar at klima, ay tiniis niya hanggang sa araw na maoperahan siya. Hindi siya pinabayaan ng lalaking kasama niya, ang sekretaryang si Harry. Lahat ng pangangailangan ay nakuha niya. "Are you ready?" Napatango si Camila sa doktor na nasa harap niya. Kasalukuyang nakatakip ng benda ang kanyang mga bagong operang mata. Yes." Hati sa sabik at lungkot niyang wika. "Open your eyes." Marahang iminulat ng dalaga ang mga mata. Kahit malabo, ay may rumihistro na sa kaniyang paningin. "Can you see us now, Camila?" Untag ng doktora. "Camila." Si Harry naman ang nagtanong. "Harry?" Naiiyak niyang tanong matapos magtugma ang mga mata nila ng kaharap. Tumango ito at ngumiti.
Hindi makapaniwala si Camila sa nakikita niya ngayon. Ilang taong naging dilim ang rumirehistro sa kanya. Ngayon, nakikita na niya ang mga tao at ang mga mukha nito. Hari. Huminto ang binata sa paglalagay ng mga gamit sa travel bag. Ngayong araw kasi sila madi-discharge. Ano yun, Camila? Natawagan mo na ba si Mr. Vergara? Nahihiyang wika ng dalaga. Noon pa man simula nang makarating sila rito, ay lagi niyang naririnig na kausap ni Hari ang amo. Gustuhin man niyang makausap ang bilyonaryo, ay nahihiya siya. Hindi pa. Gusto mo ba siyang tawagan? Heto. Hindi na. Mabilis niyang tanggi pero inabot sa kanya ni Hari ang cellphone. Marahan niyang ibinaba ang tingin doon. Habang nagmamaneho si William ay tumunog ang kanyang cellphone. Hello, Secretary Hari. Nawala ng boses si Camila para tumugon. Kakaiba naman kasi ang pintig ng kanyang puso nang muling marinig ang tinig ng binata. Hello? May irita ng ulit ni William. Mr. Vergara. Napahawak ng marin ito sa manibela dahil sa isang boses ng babae. At kahit hindi nakikita kung sino yon, ay kumpiyansa siyang si Camila ang nasa kabilang linya. Mr. Vergara, kumusta ho kayo? Nanatiling pinakinggan niya ang mahinahon at may kalamigang himig ng dalaga. Tapos na ho ang operasyon ko at nakakakita na ako ngayon. Really? Sa wakas, may lumabas din sa kaniyang bibig matapos niyang linisin ang lalamunan. Tumango ng kaunti si Camila na para bang nakikita siya ng kausap. That's great. Magkakasala na ang mga mata mo, Miss San Jose. Napangiti pa si William na ibinato ang tingin sa labas ng bintana kung saan niya binabagtas ang kaniyang uuwian. Hindi ho ito magiging posible. Kung hindi dahil sa tulong niyo kaya maraming salamat ho. Oops, little sweet blind girl. Hindi ko ba nasabi sa iyong hindi ako tumatanggap ng thank you? Ho? Anong ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Camila. Huwag kang masyadong ma-excite. Malalaman mo rin sa oras na makauwi ka sa Pilipinas. Sa oras na makauwi ka sa akin. Nagdugtong ang mga kilay ni Camila dahil sa huling sinabi ni William. Hindi na niya inusisa pa ang tinutukoy nito ng patayin na ng binata ang tawag. Walang ideyang ibinalik niya ang cellphone kay Hari. Hari, may litrato ka ba ng amo mo? Nagkatitigan sila. Gusto ko lang makita. Wala, Camila. At saka, hindi mo naman kailangan ng bagay na yon. Dahil uuwi na tayo ng Pilipinas. May kung anong sayang dating iyon sa puso niya. Babalik na siya sa kanilang bansa. At aminin man niya o hindi, ay nasasabik at may kuryosidad siyang makita ang mukha ng bilyonaryong tumulong sa kanya para muling magkaroon ng kakayahang makakita. Kakaiba ang kabang nasa dibdib ni Camila habang palabas ng airport. Ramdam na niya ang init ng sariling bansa. Umaahon ng sabik sa kaniyang puso. Camila, halika na. Pinagbuksan siya ni Hari ng pinto ng kotse. Ngumiti siya at sumakay roon. May ilang minuto lamang ay nakarating na sila. Napatingala siya sa isang malaking mansyon. Hari, ito ba ang ampunan? Tanong niya. Hindi, Camila. Narito ka sa mansyon ni Mr. William John Vergara. Otomatiko siyang napalinga kay Hari habang naglilinya ang mga noo. Bakit dito? Hindi ba dapat ibalik niyo ako sa ampunan? Relax, Camila. Kao-opera mo pa lang. Pakalma sa kanya ng sekretary ni William. Huminahon naman ang dalaga at seryosong tiningnan si Hari. Gusto kong makita ni Mr. Vergara, kaya dito ka muna namin dinala. Pauwi na rin siya namang oras kaya pumasok na tayo sa loob. Sa isang kwarto siya dinala ng ilang kasambahay. Paikot-ikot doon si Camila. Hindi niya alam kung paano pakikitunguhan ang halo-halong emosyong nasa dibdib.
Huminto sandali si Camila nang mahagip ng tingin ng sarili sa refleksyon ng isang salamin na naroon. Marahan siyang humakbang habang pinagkatitigan ng sarili. Mahinhin niyang inipit ang hibla ng buhok sa tenga. Hindi niya maiwasang isipin kung anong itsura ni William. Napahinto si William sa pagbukas ng pinto bago marahang itinulak yon. Tanaw niya ang refleksyon ng isang babae sa salamin habang nakatalikod naman ito sa kanya. Hindi niya alam kung saan galing ang kabang namumuo sa kanyang dibdib habang mas lumuluwag ang pagkakabukas ng pintuan. Natigilan si Camila. May narinig siyang lumangit-ngit. Higit-higit niya ang hininga. Mula sa salamin ay nakikita niya ang isang lalaking nakatayo. Dahan-dahang pumihit siya paharap. At doon tuluyang nagtagpo ang kanilang mga mata ng binatang sigurado siyang ang bilyonaryong tumulong sa kanya. Si William John Vergara. Sandaling napakurap si William nang maghinang ang kanilang mga mata ni Camila bago hinagod ng tingin ang dalaga. Umaalo ng dibdib niya habang animoy huminto ang buong paligid. Mr. Vergara? Yes. I'm William John Vergara. Isang buntong hiningang pinakawala ni Camila. Hindi siya nagkamali sa inaasahang magandang lalaki ang binata. Kulang nga lang ang salitang magandang lalaki para mailarawan ito ng husto. Napailing si William. Naroon sa mga mata ng dalagang iilang hakbang ang layo sa kanya ang mangha. Mayabang niyang inayos ang suot na suit at tumindig pa ng buong kumpiyansa. Ang gwapo ko, no? Ho? Mabilis na ibinaling ni Camila ang mga natatarantang mata sa ibang banda. Masyadong naging matagal ang pagkatitig niya sa binata. Ramdam niya ang pamumula ng muka dahil sa hiya. It's okay. Normal na reaction lang yan. Lahat ng babaeng nakikita ko, ganyan ang response. Minsan nga tumutulo pa ang laway nila. Mayabang nasabi ni William. Muling sinalubong ni Camila ang mga matatapang ng mga mata ng binata na nanatiling nakangiti. Sigurado ho akong hindi naman tumulo ang laway ko. Sagot niya. Isang buwan kang nawala, but nothing changed. Masungit ka pa rin. Nagsimulang maglakad si William papasok sa loob. May takot na napatras ang dalaga. Pinanood niya itong umupo sa malambot na kama na naroon bago siya tiningala. Hindi pa rin nagbabago ang dinadala nitong pakiramdam sa kanya, katulad noon na hindi pa man niya ito nakikita. Hindi niya maipaliwanag ang nasa puso. Tila ba gulong-gulo ang nasa kaniyang dibdib. But I can't deny, mas naging maganda ka ngayon. Mukhang hiyang ka sa Amerika. Do you miss me? Ano? Na-reach ko ba expectations mo? Gaano ba ako kagwapo? Nung boses pa lang ang naririnig mo mula sa akin. Prangkang tanong ni William habang tila baliwalang nakatingala sa kanya. Napatitig si Camila sa mga mata ni William. Kahit nagwapo ito, ay hindi naman maamo ang muka at nakakatakot ang aurang dala-dala, tila ba delikado. Silence means yes, Miss San Jose. Patuloy pa rin ito habang pailing-iling ang ulo na parabang natutuwa sa nakikita sa kanya. Ang sabi ho sa akin ni Harry, dadaan lang daw kami rito sa bahay niyo bago umuwi ng ampunan. Nagkita na ho tayo kaya aalis na ako. Nagmamadaling maglakad si Camila nang muling magsalita naman si William na ikinapako ng mga paa niya. Oh, nagsinungaling sa'yo si Harry. Nag-arko ang mga kilay ni Camila bago nagpaling ng muka sa binatang komportable pa rin nakaupo sa kama habang pinagmamasdan siya. Hindi ka na uuwi sa ampunan. Anong ibig niyong sabihin? Tumayo si William. Pagkatapos, hinatak ang suot na suit bago nagsimulang magtungo palapit sa kanya. Dahil, dito ka natitira kasama ko. Ano? Dahil asawa na kita, Camila. Tila may bumaril sa puso ng dalaga.
Awang din ang kanyang labi habang hindi kumukurap sa pagkatitig kay William na malapit na sa kanya. Isa ka ng Mrs. Camila San Jose Vergara. Nagtaas siya ng mukha nang makalapit sa harap niya ang binata. Namumuo ang mga luha niya sa mga mata habang nilalabanan ang mga tingin nito. Kaya dito ka natitira kasama ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinubukan pa niyang magpakatatag. May kinuhang folder si William sa lamesa na nasa gilid lamang nila. Tumutulo ang mga luha niyang sinundan ng tingin ang ginagawa nito. Hanggang sa may ilabas ito na papel. Itinaas sa harap niya. Kahit nanlalabo ang mga mata, ay pinagkatitigan niya ang hawak nito. Our marriage certificate. Paano? Hindi maituloy-tuloy ni Camila ang sasabihin. Muli niyang inangat ang tingin kay William. Seryoso ang anyo nito at parang hinihintay lang na maintindihan niya ang lahat. Paanong nagkaroon ng pirma ko riyan? Importante pa ba yon? Ang mahalaga, nakapirma ka at asawa na kita. Walang iya ka? Itinulak niya si William. Umatras lang ito ng konti. Nanlalaki at nanilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin dito. Anong ginawa mo? Bakit ako naikasal nang hindi ko alam? Hinampas-hampas niya ang malapad na dibdib ni William. Napahinto rin siya nang hablutin ito ang magkabilang pulsuhan niya at tinumbasan kung gaano kagalit ang mga mata niya. Wala ka nang magagawa. Kasal ka na sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo. Ito ang kabayaran para sa operasyon mo, Camila. Nakaupo siya sa kama. Hindi pa rin niya lubos na maisip kung anong nangyari. Paanong nakapirma siya nang hindi niya alam. Noong nasa ospital siya ay kung ano-anong pinapapirma sa kanya ni Harry kahit nabulag pa siya. Hindi naman siya nagdadalawang isip dahil hindi sumagi kailanman na pwede siyang lokohin ng mga ito. Lalo na si William. Harry? May galit at nagmamadaling nagtungo si Camila sa sekretaryang nasa entrada ng mansyon. Bakit pati ikaw, Harry? Niloko mo ko! Hinanakit niya rito. Camila. Napayak siya sa harap nito. Bakas naman ang awa sa imahe ni Harry. Itinaas nito ang kamay niya at hinawakan ang balikat ng kaharap. I'm sorry, Camila. Iyon ang naabutan ni William na eksena. Mula sa itaas ng hagdan ay natanaw niya ang sekretarya at asawa. Nagtagisan ng mga panga niya habang may masamang titig doon. Harry. Pigil ang pagtitiimbagang ni William nang bumaba sa hagdan. Lumapit siya sa mga ito. Sinulyapan niya muna ang kamay ng sekretarya sa balikat ng kaniyang asawa. Bago binato ito ng nakamamatay na tingin. Agad namang bumitaw doon si Harry. Ready the car. May pupuntahan tayo. Umalis na si Harry habang nanatiling nakatalikod si Camila. Akmang maglalakad ito nang hawakan niya ito sa braso. Where are you going? Pakialam mo ba? Inigkas ni Camila ang brasong hawak ni William nang humarap siya rito. Nagtama ang kanilang mga mata. Natigilan si William nang masilayan ang mga luha nito. Aalis tayo. Sasama ka sa akin. Ayoko. Uuwi ako sa ampunan. Hindi ka talaga madadaan sa maayos na pakiusapan? Galit lamang niyang tinitigan ng bilyonaryo. Napatili siya ng ubod ng lakas nang basta na lang siya hapitin sa bewang at parang batang binitbit. Dahil manipis lamang si Camila, ay baliwala ang katawan nito kay William na matangkad at matipunong katawan. Bitawan mo ko! Impakto ka, Mr. Vergara! Hysterical niya habang nagkakakawag at hinahampas ang brasong nakapaikot sa tiyan niya. Impakto? Ang gwapo kong impakto, Camila. Patawa-tawa pa si William nang buksan ang pinto ng kotse. Basta na lamang siyang ibinato sa passenger seat. Matiim ang titig niya sa tuwid na daan. Nanggigigil pa rin siyang hawak ang manibela. Naroon pa rin si William sa eksenang naabutan niya sa entrada ng mansyon. Iyong nakahawak si Harry kay Camila. Tila nag-isip pa siya. Bakit nga ba hinayaan niyang si Harry ang maging kasama nito sa loob ng isang buwan? Dapat ay nag-hire siya ng ibang mag-aasist sa dalaga na dapat ay babae rin.
Gusto niyang tuktukan ng sariling ulo. Nakikiusap ako sa iyo, Mr. Vergara. Ibalik niyo na lang ako sa ampunan. Babayaran ko ang nagastos niyo sa akin. Kalmadong pakiusap ni Camila. Naisip niyang dapat maayos niyang kausapin ng bilyonaryo. Baka may mas chance pa siyang makumbinsing pauwiin siya nito. Anong pinag-uusapan niyo ni Harry? Ano ho? Masama pa rin ang mukha ni William nang bumaling sa kanya. Siya naman ay nagtataka sa inuusisa nito. Pauwiin niyo na ho ako. No, you stay here with me, Camila. Huminto ang kanilang sinasakyan habang nanatiling magkadugtong ang kanilang mga tingin. Nirororok ni Camila ang mga mata ni William. Wala siyang makitang kahit anong maaninag na pagbibigyan siya nito. Mukhang planado na ito ng binata noon pa man. Gagamitin siya nito kapalit ng pagpapaopera sa kanya. Pasimpleng sinusulyapan ni William si Camila. Walang kagana-gana itong naglalakad habang nahuhuli pa. May ilang beses din itong nabangga ng ilang tao sa mall na nakakasalubong nila. Ano ba? Napahinto si Camila ng may makabunggong babae at lalaki. Pasensya na ho. Paumanhin niya. Bulag ka ba? Ano to? Naglalakad sa park? Ate, may mata ka. Try mong gamitin. Inis na sambit ng ekstranghera. Hindi naman niya alam kung anong ikakatwiran dito. Napatingin siya nang may humawak sa kanyang braso. Do you own this mall? You worthless. Seryosong tanong ni William sa babaeng sinisigawan ang kaniyang asawa. Napipi naman ang babae. Yabang mo ah! Singhal naman ng lalaking kasama nito. Ngumisi si William at akmang lalapit rito pero maagap na napigilan ni Camila ang braso niya. Nagkatinginan silang dalawa. Halika na nga, mukhang mayaman yung lalaki, baka mapahamak tayo riyan. Hinatak na ng ekstranghera ang tila ba nobyo o asawa nito paalis. Marahang binitawan ni Camila ang matigas na braso ng kaharap. Ang bagal mo kasing maglakad. Reklamo ni William sa kanya. Bago pa siya makasagot, ay nahawakan na nito ang kamay niya at hinila para maglakad. Bagsak ang mga balikat ni Camila nang lumabas ng fitting room. Naiinis ang anyo niya nang sa pangatlong pagkakataon ay umiling si William na kaswal na nasa sofa at nakadikwatro pa. Okay, Mr. Vergara, papalitan na lang po namin ng damit si ma'am. Sambit naman ng sales attendant. Inirapan siya ni Camila nang magbalik sa loob. Kung ano-anong klase na ng style ng dress ang ipinasuot niya rito. Kanina ay kulang na lamang umalog ang utak niya kailing nang makita ang isang suot ng asawa. Masyadong maigsi at sexy. Siguradong kapag sinuot yun ni Camila ay baka makasapak lamang siya ng mga lalaking titingin dito. Saan ba tayo pupunta? Pilit na binibilisan ni Camila ang paglalakad dahil hawak-hawak ni William ang kamay niya. Nahihirapan na nga siya dahil sa suot na heels. Komportable naman ang suot niyang bestida. Nakaayos din ang buhok at mayroon din siyang makeup. Mr. Vergara. Napahinto siya nang tumigil ito sa paghakbang at humarap sa kanya. Nagtagpo ang mga mata nila habang nanatiling hawak ang palad niya at ang seryosong anyong nilalabanan ang tingin niya. You can call me William, Camila. Kumurap ang mga mata niya. Hindi napigilan ni William na hagurin ang tingin ng asawa. Mas lalo itong gumanda ngayong gabi. Napansin niya ang pamumula ng mga paa nito. Masakit ba ang paa mo? Usisa niya nang balikan ng tingin ang mga mata nito. Hindi ito sumagot at ibinato ang tingin sa ibang dako. Huminga siya ng malalim bago hinigpitan ang pagkakakapit sa palad nito. Okay, I'll walk slowly with you. Napalunok si Camila. Saglit lamang naghinang ang kanilang mga mata. Ramdam niya ang maingat at marahang paghila sa kanya ni William. Naging mas mabagal ang paglalakad nilang dalawa. Mas naging magaan ang pakiramdam niya. Sinulyapan pa niya si William na nakapamulsa pa ang isang kamay sa suot nito. Mr. Vergara. William. Agad niyang pag-iiba nang bumaling ito sa kanya. Saan ba tayo pupunta?
Don't get excited. Malapit na tayo. Anyway, here. Bumaba ang atensyon ni Camila sa hawak ni William. Isinod sa kanya nito ang isang singsing sa kaniyang palasingsingang daliri. Nakaupo si Camila sa isang silya. Magara ang restaurant kung nasaan sila. Naroon naman sa tabi niya si William. May mga kasama rin sila sa lamesa na mukhang mayayaman din. Kung hindi siya nagkakamali, ay opening ng restaurant na ito. Hindi naman niya alam kung bakit sila nandito. Ayaw niyang isipin na nagde-date silang dalawa dahil na-miss siya ni William. Agad niyang pinilig ang ulo. Kalokohan yon. Masyado naman siyang nag-feeling. Nagulat pa si Camila nang magtayuan at magpalakpakan ng mga tao. Napatayo na rin siya at ginaya ang mga ito. Let's welcome Venice. Mas naging maingay ang loob ng restaurant. Mula sa pinto ay pumasok ang isang matangkad, mistisa, magandang babae na alalay pa ng isang lalaki. Nahagip ng mga mata niya si William. May kung anong tumama sa puso niya nang makita kung paano nito tingnan ang babaeng nasa harapan. Hindi alam ni Camila kung anong sakit ang nabuhay sa kanyang dibdib. Nagsimula na silang kumain habang siya'y hawak lamang ang kutsara at nilalaro iyon sa plato. Hi everyone! Sabay-sabay silang napatingin sa lumapit sa kanilang lamesa. Doon niya nakita si Venice, ang babaeng tinititigan ni William. How are you, William? Nagkatitigan ng dalawa. Naaninag ni Camila ang paggalaw ng lalamunan ni William habang hindi kumukurap ang mga mata. Mahina siyang napabuntong hininga. Itinuon niya ang atensyon sa babaeng nasa harap. Kakaiba rin ang tingin nito sa kanyang asawa. So, who is she? Baling ni Venice kay Camila. She's my wife. Inakbayan siya ni William. Kahit gusto niyang alisin ang kamay nito, ay ramdam niya ang pagiging mariin ng mga daliri ng asawa sa kaniyang braso. Venice, meet my wife. Camila San Jose Vergara. Camila, meet my old friend Venice. Kaswal na pagpapakilala sa kanilang dalawang babae. An old friend? Yun lang ang tawag mo sa akin? Naging masigit tayong magkaibigan, William. Bingo! Tama nga siya nang nasa isip. Hindi nagkamali ang hinala niya ng tila may kakaiba sa dalawa. Ang ibig sabihin lang nun ay dating nobya ni William si Venice. What the hell, Camila? Nayayamot na patuloy si Camila sa paghakbang. Naririnig niya ang pagtawag sa kanya ni William mula sa likuran. Hindi na siya nagpaalam kanina nang lumabas ng restaurant. Hindi lang niya matiis na magkakaharap sila ni Venice sa iisang mesa. Camila! Basta na lamang hinablot ni William ang braso niya at nang magkaharap ay isang sampal ang pinatikim niya sa pisngi nito. Tigalgal ang asawa. Puno ng suklam niyang tinitigan ang nakatabing mukha nito habang may mga luha. Alam ko na kung bakit mo ko pinagamot at naging asawa. Doon siya marahang hinarap ni William. Gagamitin mo ko para sa ex mo. Nagtiim ang bagang ni William. Tama. Dati akong bulag pero hindi naman ako tanga. At malinaw kong nakikita na kaya pagbalik ko na lang dito ay asawa mo na ako ay para dyan sa ex mo. Oo. Tumigas ang mukha ni Camila. Buong tapang siyang hinarap ni William. You're right, Camila. Ginagamit kita para sa ex kong si Venice. Ginagamit kita para mapakita ko sa kanya na may iba na ako. Get it? Isa na namang makalaglag pa nga ang binitawan ni Camila habang sabog ang mga luha sa pisngi. Matindi ang pag-alo ng kanyang dibdib dahil sa pagragasa ng libu-libong emosyon. Ang mga narinig kay William ay parang maraming tusok ng karayom na ngayon ay bumabaon sa kaniyang puso. Kahit siya ay hindi alam kung bakit ito ang nararamdaman. Wala kang kwentang tao, William. Kumisap ang mga mata ni William habang magkahinang sila ni Camila. Alam niyang nasasaktan ngayon ang asawang kaharap. Sana hindi na lang kita nakilala. Sana hindi na lang kita nakita. Mas gugustuhin kong manatiling bulag kung ikaw lang din ang makikita ng mga matang to.
Pagkatapos nun, ay ibinato sa kanya ni Camila ang singsing bago umalis. Siya ay nanatiling nakatulala. May kung anong sakit ang nararamdaman. Bigla na lamang bumukas ang pinto. Masama pa rin ang tingin ang ibinaling roon ni Camila. Bakit nandito ka? Hindi siya tumugon sa asawa. Pumunta ka sa kwarto ko. Maotoridad nitong mando habang nasa pinto at nakahawak sa doorknob. Nagpapatawa ka ba? Seryosong tanong naman niya rito. Mukha ba? Nakadama naman siya ng kaba sa tono ng pagsasalita ni William. Wala rin siyang mabasang emosyon sa mga mata nitong nakatitig sa kanya. Sumunod ka. Ayoko. Huminto si William habang nanatiling nakatalikod. Tumayo si Camila at nakatitig sa likuran nito. Hindi tayo totoong mag-asawa para manatili sa isang kwarto. Madilim ang mukha ng asawa nang muling humarap sa kanya. Kahit may nabubuhay na takot, ay pilit niyang nilabanan ang tingin nito. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, Camila. Ngayon, sumunod ka sa akin papuntang kwarto. Ayoko nga. Mr. Vergara! Naguhumiyaw si Camila habang sampa-sampa ni William sa balikat. Dinala siya nito sa isang kwarto at ibinato sa kama. Akma pa siyang tatayo nang paibabawan siya nito at idinikit ang magkabilang pulsuhan sa higaan. Nagkatitigan silang dalawa. Bakit, William? Tatawagin mo rin ba yung ex mo rito para mapakitang magkasama tayo sa isang kwarto? Sigaw ni Camila sa mukha nito. Ang sama mo talaga! Buong lakas na sigaw niya. Mr. Vergara. Napakunot-no si William na makita sa nakabukas na pinto ay si Harry. Nag-aalala ang imahe nitong lumapit sa kanila. Lumayo ka sa akin! Dahil hindi siya nakatingin, ay nagkaroon ng pagkakataon ng asawang itulak siya pero hindi siya natumba. Hinihingal siyang umatras habang pinagmamasdan si Camila na umiiyak. Mr. Vergara, ko-opera pa lang ni Camila. Sambit ni Harry. Mabibigat pa rin ang hiningang pinapakawalan ni William habang paatras na lumalayo sa asawang nakaupo sa kama. Hayaan na muna natin siya. Dagdag pa ng kanyang sekretary. Nakita niyang hinarap ni Harry si Camila. Napakurap siya nang makitang yumakap doon ang asawa. Naging mapait ang mukha niya habang tumatango-tango. Harry, gusto ko nang umuwi. Mahigpit ang pagkakapit ni Camila sa damit ni Harry habang yakap ito sa tiyan. Ibalik niyo na ako sa ampunan. Patuloy na iyak nito. Nakaupo si William sa isang silya. Nakatitig at nilalaro niya sa kamay ang singsing. Nang malaman niya mula kay Harry na nakapirma na si Camila sa papel, ay nakaramdam siya ng tuwa sa puso. May pagkakataon pa nga na ilang beses niyang natagpuan ang sarili na nasa airport. Tila ba gusto mismo ng mga paa at katawan niya na magtungo kung nasaan ang dalaga. Isuot mo. Ibinato ni William ang singsing sa ibabaw ng kama ni Camila. Sa isang pwesto lamang nakatuon ang mga mata nito. Camila, tawag niya rito. Patamad siya nitong nilinga. Isuot mo yan. May pupuntahan tayo. Gusto ko nang umuwi, Mr. Vergara. Hindi na kita kayang makasama. Yung kasal na namagitan sa atin, walang silbi yun. Masyadong mahalaga ang oras ko para sayangin mo, Camila. Ngayon, kumilos ka na't aalis tayo. Napapikit at tumulo ang mga luha ni Camila nang kalampagin ni William ang pagsasarado ng pinto. Umikot ang mga mata niya nang mapagtantong isang lugar na naman ang tinatahak nilang mag-asawa. Ang restaurant ni Venice. Kung gusto mo pa ang ex mo, ba't hindi mo nalang sabihin? Nagsayang ka pa ng ilang milyon sa akin. Kunyari ka lang matapang pero duwag ka rin. Pasaring niya habang kasabay si William naglalakad papasok sa loob ng restaurant. Wala akong sasabihin sa kanya. Siya ang dapat may sabihin sa akin, Camila. At yung milyon na sinasabi mong ginastos ko sa'yo, hindi na nabawasan ng perang meron ako. Gusto niyang masukan ng ipaghila siya ni William ng silya. Kasunod nila si Harry na kasabay na rin nilang umupo. Natanaw ni Camila ang
Ngiting-ngiting si Venice. Diretso agad ito sa kanilang pwesto. Saglit na binati si Harry bago silang mag-asawa. Will, Camilla, napapadalas kayo rito ah? Maagang sambit nito. Yes, my wife loves this place. Pagsisinungaling naman ni William na inakbayan pa ang silya niya. Really, Camilla? Natutuwa namang sambit ni Vinny sa kanya. Oo, plastic siyang nakangiti at tumango. Gusto ko rito yung batchoy niyo. Natigilan sina Venice, William at Harry. Tila nag-aalangan ng mga muka. Si Camilla ay nanatiling nakangiti. Sorry, walang batchoy sa menu rito. Tugon ni Venice. Ah, wala ba? Sarkastiko niyang tugon. Anyway, ako na ang personal maghahanda ng order niyo. I'll be back in a minute, okay? Mabilis nang umalis ang dating nobya ng asawa. Doon lamang tumawa si Harry. Nagkatinginan pa si Camilla at sekretarya. Paano mo nasabing may ganong klase ng pagkain rito, Camilla? Yamot na tanong sa kanya ni William. Malay ko ba? Ikaw lang naman nag-i-enjoy dito, William. Sinalubong pa niya ang tingin nito habang blanko ang reaksyon. Nagtagisan sila ng titigan hanggang sa unang sumuko si William at itinapon ang tingin kay Harry. Walang nakakatawa ron, Harry. I'm sorry, Mr. Vergara. Nagyuko ng ulo si Harry pero lihim pa rin silang nagtingin na nito habang may ngiti pa rin sa labi. May gigil ang pagnguya ni William. Lumalaki rin ang butas ng ilong niya. Nasaksihan niya kung paano alalayan ni Harry si Camilla sa pagkain. Nilagyan ng sekretary ng pagkain ng plato nito. Dumudukwang pa nga ito para maabot lamang ang katabing asawa. Mukhang may nabuo ng magandang relasyon sa dalawa sa nakalipas na ilang buwan sa Amerika. Harry, seryosong tawag niya rito. Mr. Vergara, I can take care of my wife. Nagtagpo ang mga mata nila ng binata. Si Camilla naman ay pinagsalit-salitan ito ng tingin. Anong gusto mo? Baling ni William sa kanya. Gusto ko nang umuwi. Diretsyong tugon niya. Pasimpleng sinusulyapan ni Camilla ang asawang unang naglalakad palabas ng restaurant. Hindi niya inaasahang pagbibigyan nito ang hiling niyang umuwi na sila. Nauna na si Harry sa parking lot, habang sila ay palabas pa lamang nang makasalubong nila si Venice. Oh, pauwi na kayo? Nag-appetizer pa lang kayo. Medyo gulat nitong sambit pero ang mga mata ay na kay William. Napapauwi na kasi ang asawa ko. Nakita ni Camilla kung paano matigilan si Venice sa huling narinig na salita mula sa kaharap, ni hindi nga ito makangiti. Nanatiling nagtitigan ng dalawa. Pakiramdam niya ay pasira siya sa eksena ng mga ito. Tinginan kasi iyon ng mga dating nagmamahala na hanggang ngayon halatang mahal pa rin ang isa't isa. Nahiya si Camilla sa kaniyang sarili. Paika-ika siyang naglalakad. Nagpatiunan na siyang lumabas ng restaurant. Dahil baka bukas pa matapos ang titigan ni William at Venice. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng mga luha. Napahinto siya at sinubukan pang tumingala sa langit para mapigilan ng mabilis at sunod-sunod na pagpatak ng tubig mula sa mga mata. Aminin man niya o hindi, ay nasasaktan siya. Lalo na sa tuwing naiisip na mahal pa rin ng asawa ang dati nitong nobya. At mas lalong nagiging makirot ang puso niya dahil sa katotohanang ginagamit siya ni William para pagselosin si Venice. Inis niyang hinubad ang suot na sandals at binitbit na lamang yon. May kalayuan dito ang parking lot. Lalakarin na lamang niya para makauwi na. Iba pa naman ang lamig ng hangin. Tiyak siyang uulan kaya dapat bilisan na niya. Nakakunot noong lumabas si William. Hinahanap ng mga mata niya ang asawang nagpatiunang umalis ng restaurant. Where's my wife? Mahina niyang tanong sa sarili. Camilla! Napako ang mga paa niyang walang kahit anong sagot nang marinig ang boses ng asawa. Narinig niya ang ilang yabag na tila ba tumatakbo ito palapit sa kanya.
Bakit umalis ka agad? Tanong sa kanya ni William. Bakit? Dapat ba nasaksihan ko pa yung pag-eye contact niyo ng ex mo? Patamad niyang sagot. Inirapan lamang siya ng kaharap na asawa hanggang sa mahagod siya ng tingin nito. Bakit ka nakapaa? Hindi ka naman katulad ko noon na bulag, William. Masakit na yung paa ko. At kung ipapapilit mong isuot sa akin to, nakikiusap ako ngayong gabi. Pagod ako. Ayokong makipagtalo. Nagpatuloy si Camila sa paglalakad habang animoy bigat na bigat sa sarili. Kung uutos-utusan siya ngayon ng asawa na ganito, ganyan, makakatikim na naman ito ng mag-asawang sampal mula sa kanya. Kanina pa siya nagpipigil. Kanina pang magkaharap sila nila Venice. Come here. Isang kisap mata lang ng mga mata niya ay hawak na ni William ang kamay niya. Nakatalikod at nakayuko ito sa harap niya. Sakay na. Saad nito nang marahang hilahin ang kamay niya pasakay sa likod nito. Nakasakay si Camila sa likod ni William habang papunta sila ng parking lot. Nakasakay siya rito na parang isang bata. Hawak din ng asawa ang kaniyang sandals. Para siyang mamahaling babasagin na bagay nang iupo siya ni William sa kama. Hindi na rin niya magawang magreklamo nang sa kwarto nito siya dalhin. Matapos ibaba, ay nanatiling nakatayo ito sa harapan niya at may kinuhang kung ano sa bulsa. Ano yan? Binawi pa ni Camila ang paang nasa kamay nito. Pailalim siyang tiningnan ng asawang nakayoko sa tapat niya at hawak ang paa niyang may paltos. Lalagyan ko lang ng band-aid. Muli nitong kinuha ang paa niya. Ang tanging nagawa na lamang niya ay pagmasdan ang mukha nito. Kahit nakasimangot, nakakunot noo, galit, seryoso, naninigaw at gigil ay hindi matatakpan nun ang angking kagwapuhan ni William. Napangiti si Camila ng mapait. Ang masakit lang kahit asawa niyang gwapo na ito ay imposibleng mapa sa kanya. Dahil na kay Venice ang puso nito. Bakit kayo naghiwalay ni Venice? Natanong niya. Bakit mo tinatanong? Tumayo na ito. Tumalikod sa kanya bago hinubad ang suot na suit. Sagutin mo na lang. Piko namang wika ni Camila. She went to Europe to pursue her dreams na mag-aral doon bilang chef. Kilala ang pamilya nila sa France sa pagiging magagaling na chef. Paliwanag nito habang nakatalikod pa rin. Hindi naman siya masarap magluto. Bulong niya. Nang tumingalay doon lamang nagtagpo ang kanilang paningin at wala nang samplot pang itaas si William na nasa hindi kalayuan. Natatarantang bumaba ng kama si Camila. Pupunta na ako sa kwarto ko. Hindi na niya sinubukang muling tapunan ng malabato nitong katawan. Ang kaso, nang maglakad ay saktong basta na lamang bumagsak ang ulan, kasabay ng pagkulog at pagkidlat. Nang sumigaw dahil sa gulat si Camila, ay napayakap siya kay William. Mas nagulat naman si William sa pagyapos ng asawa. Sunod-sunod ang kulog at kidlat dahilan para hindi siya bitawan ni Camila at mas humigpit lamang ang pagkakayakap nito sa kanya. Camila, kulog at kidlat lang yun. Mahinahon niyang wika nang hindi na napigilan na hawakan ito sa likod. William. Iyon ang narinig niyang bulong nito habang nagsusumiksik sa hubad niyang katawan. Noong bata pa man si Camila, ay lagi siyang mag-isa sa kwarto sa ampunan. At dahil nasa taas ang kanyang silid, ay rinig at kitang-kita niyang kulog at kidlat. Wala siyang magawa kundi magsumiksik sa sulok ng kanyang kwarto habang nakatakip sa magkabilang tenga. Huminga muna ng malalim si William. Sinimulan niyang maingat na maglakad habang nanatiling nakayakap ang asawa. Natigilan si Camila nang makita ang sariling nakaupo sa kama. Marahan siyang kumalas kay William at dahan-dahang tumingala rito. Naghinang ang kanilang mga mata. Bakit? Matapang na tanong nito sa kanya. Pasensya na. Tuloy na sana siyang kakalas dito nang pigilan siya ni William. Napalunok si Camila at tintigan ng seryosong mukha ng asawa. Ayos lang, yumakap ka lang Camila.
Kumurap ang mga mata niya hanggang si William na ang kusang yumakap sa kanya. Gising ka na pala. Marahan siyang bumangon paupo. Naabutan niyang nagbubutones ng polo ang asawa habang nakaharap sa kanya. Nahihiyang tango ang ginawa ni Camila. Hindi niya alam na dito siya sa kama ni William nakatulog. Masyado siyang naging komportable kagabi habang yakap ito. Pakiramdam niya sa bisig nito, naglaho ang kahit anong takot na noon pa man ay dala-dala na niya. Kumusta yung paa mo? Doon niya lamang muli ito tiningnan. Nakaupo na si William sa sofa habang sinusuot ang sapatos. Natauhan lamang si Camila nang luminga ito sa kanya. Tulog ka pa ba? Hindi na. Di sagutin mo ko. Masakit pa ba yung paa mo? Hindi. Medyo. Konti. Hindi niya alam kung anong sasagot dito nang tuluyang humarap sa kanya at seryosong pinagmamasdan siya. Dito ka muna sa bahay. Kung may kailangan ka, magsabi ka kay Harry. No. Mabilis na bawi ni William habang umiiling. Hindi pwedeng si Harry na naman ang utusan niya pagdating sa asawa. Tawagin mo si Manang Esther. Pag-iiba niya. Bakit hindi si Harry? Nahihiya kasi ako sa mga kasambahay niyo rito. Kay Harry, komportable ako. Sa akin ka lang dapat maging komportable, Camila. Napamaang si Camila nang may kaunting galit na humarap sa kanya si William matapos putulin ang sasabihin niya tungkol kay Harry. Huwag mong banggitin ang pangalan ni Harry. Nabibwisit ako. Reklamo pa nito habang nakalagay ang isang daliri sa butas ng tenga. Papasok na ako. Mag-ingat ka, William. Huminto ang paa ni William nang marinig ang bili ng asawa. May kusang isip ang labi niya na gumuhit ang isang ngiti. Napabuntong hininga si Camila nang makalabas si William. Kahit papaano, nakikilala niya ang asawa. Masungit, istrikto, mainitin ang ulo, at napakaprangka. Pero sa lahat ng yun ay alam niyang may mabuting puso si William. Pilit lang tinatakpan ang pagiging matapang. Nang tumayo ay may napansin siyang isang picture frame. Nakatago yon, kaya may kuryosidad niya yung kinuha. Doon niya nakita ang litrato ni William kasama si Venice. May kumudlit sa puso niya habang nakikita ang mga ngiti nito sa labi. Ngiting hindi niya nakita kahit kailan kay William. Kusa nang tumulo ang mga luha ni Camila. Mukhang masyado talagang malalim ang pagkakaukit ng pangalan ni Venice sa puso ng asawa. Pagkakaukit na hindi kayang tapalan ng bago kahit na pangalan pa niya. Wala siya sa sariling bumaba ng hagdan. Naabutan niya ang ilang kasambahay na naghahanda ng almusal. Ma'am, kumain na po kayo. Hindi na ho. Ay, sabi ho ni Sir William, kumain kayo. Ma'am. Napatingin si Camila nang pumasok ang hardinero ng mansyon nila. Napukaw agad ang atensyon niya sa bagong pitas nitong mga bulaklak. Para ho sa akin? Nagulat pa niyang tanong nang iabot sa kanya ito ng matanda. Oho, si Sir William mo sanang magbibigay kaso ay nagmamadali raw ho siya. Pero ang tingin ko, nahihiya sa inyo. Napangiti siya at marahang kinuha yon. Salamat ho. Harry! Sinubukan pa niyang habulin ng sekretarya ni William. Huminto naman ito na pasakay na ng kotse. Camila, bakit ka nagmamadali? Pupunta kasi ako ng bangko. Bumaba ang tingin ni Camila sa nahulog na papel mula sa hawak nitong maliit na notebook. Pinulot niya yon at binasa. Teka, ito bang nagastos ko nung nasa Amerika ako? Nanlalaking mga matang tanong niya. Camila, kukunin sana ni Harry ang hawak niya nang iiwas na yon at seryosong tiningnan nito. Ganito kalaki? Mr. Vergara, nasa labas po ang asawa niyo. Nagdugtong ang mga kilay ni William na kasalukuyang nasa opisina at atubili sa pagtatrabaho. Let her in. Sagot naman niya.
Nang makalabas ang sekretarya, ay inayos niyang suot na suit at ganoon na rin ang buhok. Huminga pa siya sa tapat ng palad para i-check kung okay pa ang hininga niya. Naabutan siya ng ganoon ni Camila. Nagmamadaling ibinaba niya ang palad at umakto ng kaswal. "What brings you here?" Kaswal niyang usisa. "Hindi mo kailangang gumastos ng ganun kalaki, William." Mas lalo siyang napakunot noo. "Kung gusto mong magkabalikan kayo ni Venice, ikaw dapat ang magsabi noon. Hindi ka na dapat nagsayang sa akin ng pera." Patuloy ni Camila habang garalgal ang boses. "Ano bang tinira mong breakfast? Kung ano-ano tuloy ang pinagsasabi mo." Gustong iligaw ni William ang ngayong tinutukoy ni Camila. "Ito." Ibinagsak ni Camila ang papel sa ibabaw ng mesa ng asawa. Napatitig doon si William. "Bakit sinamantala mo ang pagiging bulag ko noon para gamitin lang ako?" "Ang dali namang sabihin kay Venice na gusto mo pa rin siya. Hindi ba matapang ka? Sasabihin mo lahat ng gusto mong sabihin, pero bakit hindi mo magawa yun sa kanya?" Pagod na pinakatitigan ni Camila ang walang kibong si William. Ang mga mata pa rin nito ay nasa ibabaw ng lamesa. "Hindi rin sana ako nadadamay sa inyo. Sa'yo." Doon siya tiningala ng asawa. "Hindi lang naman ikaw ang nahihirapan. Ako rin. Minsan ka na nagsinungaling sa akin. Huwag mo namang paulit-ulitin. Ang simple ng buhay ko noon na wala pa ako nakikita. Kahit dilim lang nasa mga mata ko. Mapayapa ako, William. Hindi ngayon na nakikita ko ang lahat. Nakikita ko rin ang katotohanan na pinakasalan mo lang ako para sa sarili mong kapakanan." Talsikan ng mga luha ni Camila habang dinuduro ang asawa. Sandali lamang niyang tinitigan pang muli si William gamit ang nag-aapoy niyang mga mata bago ito tuluyang umalis. Nilukot ni William ang papel. Naging mariin ang pagkakalukot niya roon. Ibinuhos niyang lahat ng pinipigilang emosyon. Tama naman ang sinabi ni Camila. Pero mayroon ding mali. Nang nakita niya ito mula sa bintana, ay may nagtulak sa kanya ng kung ano para tulungan itong makakitang muli. Dahil karapat-dapat makita ng magagandang mga mata nito ang mundo. Dahil walang tawang dapat na nabubuhay sa dilim. Nabubuhay na mag-isa at ikinukulong ang sarili sa isang silid. Kahit magulo ang mundo, may itinatago pa rin itong angking ganda na gusto niyang makita ni Camila. Makita ng kaniyang asawa. Paikot-ikot si William sa labas ng mansyon. May ilang oras nang hindi umuuwi si Camila. Madilim na ang buong paligid. Huminto siya sandali at sinulya pa ng singsing na iniwan ito sa ibabaw ng kama. Sinubukan niyang tawagan ng cellphone ito pero walang sumasagot. Nababaliw na siya kaiisip kung nasaan ang asawa. Ang tanging alam lang naman nito ay ang mansyon at opisina niya hanggang sa may dumating na kotse. "William!" Niyakap agad siya ni Venice. Mabilis niyang inalis ang mga braso nitong nakapulupot sa kanya. "What the hell are you doing here?" "Camila told me everything. Sinabi niya na ako pa rin ang gusto mo. At yung kasal na yun ay napilitan ka lang." Masayang sambit ni Venice. Naging mariin ang pagkakakapit ni William sa mga braso ng dating nobya. "You're wrong, Venice. Mali rin si Camila." "What?" "Hindi na kita gusto. At yung kasal namin, totoo yun. Hindi ako napilitan lang. Hindi rin nasabi sa'yo ng asawa kong lahat." Yun lamang at marahas niyang binitawan ng tulala lamang na si Venice. "Harry, Mr. Vergara, give me the key." "Heto po. Saan po kayo pupunta?" "To my wife." Siguradong tugon ni William. "Alam niyo ho ba kung nasan siya?" Huminto sa pagsakay si William at nilinga ang sekretarya. Alam ng puso niya kung nasaan ang babaeng mahal. At susundin niya ang bulong nito para masabi na kay Camila ang lahat ng katotohanan. "William!" Habol ni Venice. "Umuwi ka na't ipagpatuloy mo ang pangarap mo, Venice. Tapos na tayo. May asawa na ako at hindi ko siya ipagpapalit sa'yo." Pinaharurot na ni William ang kotse paalis.
Sasabog na ang puso niya dahil sa pag-ibig na pinipigilan niya noon pa man para kay Camila. Naging mas mahigpit ang pagkakapit niya sa manibela. Hindi siya papayag na matatapos ang gabing to na hindi niya katabi ang asawa sa pagtulog. Camila! Mother Gina! Nagyakap sila ng madre. Nakakakita ka na? Namamanghang tanong nito sa kanya. Sana nga ho hindi na lang, para hindi na ho ako nasasaktan. Pigil niyang iyak. Muli silang nagyakap ni Mother Gina. Kanina ay pinuntahan niya si Venice at sinabi na ang katotohanan. Pakiramdam niya, makakabawi siya sa malaking halagang nagastos ni William sa kanya sa pabor na yon. Yung hindi kayang sabihin ni William, siya na ang nagsabi at gumawa. Nakita pa niya kung gaano kasaya si Venice matapos marinig ang lahat ng yon mula sa kanya. Habang siya ay parang unti-unting nadudurog. Naroon sa bintana si Camila ng dating silid. Kanina ay basta na lamang siyang sumakay sa taxi at sinabi ang pangalan ng ampunan. Buti at tama ang pinagdalhan sa kanya ng driver. Isang mabigat na paghinga ang ibinuga niya. Sigurado siya ngayon ay nagre-reunite na sina Venice at William. Habang siya ay narito mag-isa na naman. Hindi niya napigilan ang mga luhang lumalandas sa pisngi. Mother Gina, nandito ba si Camila? Hinihingal pa si William nang bumaba sa kotse at salubungin ng madre sa bungad ng ampunan. Saglit pang nag-isip ang madre pero mahigpit ang bili ni Camila na huwag sabihing narito siya. At kahit kasalanan sa Diyos, ay nagsinungaling ang madre para sa dating dalaga. Mr. Vergara, wala ho siya rito. Huminto si William sa pagtingkayad para silipin kung nasa loob ang asawa. Sinalubong niya ang tingin ng kaharap. Nabasa niya roon at tila may itinatago ito. Mother Gina, I need to talk to her. I need to talk to my wife. Mas malinaw niyang banggit. Wife? Oo, asawa ko na ho si Camila. Hindi niya nasabi sa akin. Kung ganoon, tama nga si William na narito si Camila. Siguradong nasa loob na ito ng ampunan at pinagbili na huwag sabihing naroon ang asawa. Sige na ho, Mother Gina. Papasukin niyo na ako. Pakiusap niya. Pasensya na, Mr. Vergara. Gabi na at marami nang natutulog na mga bata. Mother Gina, habol pa niya. Ang kaso ay naisarado na ng madre ang pinto at ayaw niyang puwersahang pumasok doon. Napapagod na umatras si William. Hindi na niya kayang ipagpabukas ang nararamdaman. Maraming beses na niyang pinalagpas ang maraming pagkakataon na magtapat kay Camila. Hindi na ngayon. Napahawak siya sa ulo habang patuloy sa pag-atras. Hindi na niya alam ang gagawin. Hanggang sa aksidenteng napatingala si William. Doon otomatikong huminto ang pintig ng puso niya. Camila. Mahinang tawag niya nang masilayan ng asawa sa bintana. Camila! Bumaba ang tingin ni Camila sa ibaba at gano'n na lang ang pagkabog ng dibdib niya nang magtugma ang mga mata nila ni William mula sa ibaba. William? Rinig na bulong ng puso niya. Camila, let's talk! Sigaw nito. Umuwi ka na, William. Ibinaba na niya ang kurtina at tumalikod nang magsalita muli ito. Hindi ko makuha ang punto mo kung bakit mo kinausap si Venice. Napapikit sa gigil si Camila. Busit niyang hinawi ang kurtina at galit na niyuko ito. Bilyonaryo ka, pero mahina naman yung kokote mo. Mabilis ang paghinga niya dahil sa gigil dito. Nanatiling tinitingala siya ni William. Ginawa ko yun para makabayad sa lahat ng mga nagastos mo para sa operasyon ko. Hindi ko sinabing bayaran mo ako, Camila. Oo, dahil pinapakinabangan mo ako. Ginagamit mo ako para sa ex mo na ipinagpalit ka para sa pangarap niya. Mali ka ng pagkakaintindi, Camila. May mga luha na si Camila dahil sa galit na nararamdaman sa kausap. Mali? Sige nga,
Bakit mo ako pinagamot at bakit mo ako pinakasalan? Natahimik si William mula sa ibaba. Kahit malayo, ay nagtutugma pa rin ang kanilang mga mata. Dahil naawa ka sa akin, kaya mo ako pinagamot. Yung kasal. Siya na rin mismo ang sumagot sa sarili niyang tanong. Hindi mo kayang sagutin. Ano pang silbi na narito ka, William? Seryoso at may mga luhang dagdag ni Camila. Katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Oo, bilyonaryo ka at marami kang pera. Pero walang saysay at halagang mga yun sa tunay na buhay, William. Hindi lahat mabibili ng pera mo. Hindi lahat masasagot ng yamang lagi mong ipinagmamalaki. Matapang ka. Pero sa mga pagkakataon na dapat kang mas maging matapang, hindi mo magawa. Kaya katulad ka ng sangkaterbang pera mo. Pareho kayong mga walang kwenta. Pagkatapos ng mahabang litanya na yon, ay huminga muna si Camila bago tinapos ang pakikipagtitigan kay William. Muli siyang pumihit patalikod. Mahal kita, Camila. Natuod siya sa narinig. Hindi man pasigaw, ay malinaw niya yung narinig mula kay William sa labas. Nang nakita kita nun, dyan mismo, sa kinatatayuan mo ngayon, alam ng puso kong mamahalin kita. Sa mga mata mong walang nakikita, pero punong-puno ng pag-asa. Ipinagamot ko ang paningin mo, dahil hindi ko gustong mabuhay sa dilimang katulad mo. Pigilang pag-iyak ni Camila habang naririnig ang nababasag na tinig ni William. Pinakasalan kita hindi para sa kahit na sino, o kahit na kay Venice. Pinakasalan kita dahil gusto ko sa oras na makabalik ka sa Pilipinas. Sa akin ka babalik. Dahil gusto pa kitang makilala at makasama. Kanina, nung kausapin ako ni Venice, hindi ko maramdaman ang sayang katulad na binibigay mo sa akin, Camila. Maluhaluhang tumingala pa ng husto si William sa bintana kung saan nakatalikod ang asawa. Akala ko nun, matapang ako. Masasabi ko ang lahat ng gusto ko pero hindi pagdating sa'yo. Hindi ko masabing mahal kita, kaya kita pinakasalan. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa mga naririnig mo ngayon mula sa akin. Pero gusto kong malaman mo na wala akong minahal ng ganito kabilis at ganito kalalim. Nang walang marinig mula rito na kahit anong tugon sa mahaba niyang pag-amin, ni hindi nga kumilos si Camila sa kinatatayuan ay nagpa siya na siyang umalis. Hindi pa man nakalalayo sa ampunan ay may narinig siyang tumawag sa kaniyang pangalan. William! At nang mapaharap, ay patakbong lumapit sa kaniya si Camila. Napangiti siya at agad na niyakap ito. Camila! Kontrol-kontrol niya ang mga luha habang mahigpit ang yakap dito. Alam mo bang hindi pa man kita nakikita? Alam na ng puso kong magiging espesyal ka. Sambit ni Camila habang magharap sila. Mahal kita, Camila. Hinawakan ni William ang isang pisngi niya. At gamit ang isa ay hinapit nito ang bewang niya. At isang halikang buong pagmamahal na ginawad sa kaniyang labi. Hindi siya nagdalawang isip na gantihan yon para maparamdam dito ang higit niyang pag-ibig. Mr. and Mrs. Vergara. Napahinto sila nang marinig ang madre. Naroon ang ilang bata sa ampunan, nakasilip sa bintana at pinto. Pinanunood sila. Muli silang nagkatinginan ni William. Ngayon, Camila San Jose, pakakasalan mo ba ulit ako? At ngayon, alam mo na ang ibig sabihin ng pipirmahan mong papel ay akin ka na habang buhay. Natawa silang pareho. Kahit saan, William, pakakasalan kita. At makalipas ang ilang araw lamang, ay nakasal na si William at Camila sa isang simbahan. Ilang buwan lang din ay nagkaroon na ng buhay ang tiyan ni Camila. Hindi man nagpakatotoo si William noon sa nararamdaman, pinangako naman niya sa asawa na araw-araw siyang babawi rito at ipaparamdam kung gaano niya ito kamahal at kahalaga. Bilang asawa, ina ng anak niya at magiging anak pa nila. Alam niyang kahit isa siyang bilyonaryo ay hindi matutumbasan ng yaman na yon ang ibinibigay na saya ni Camila sa buhay niya. Dahil ang totoong tunay na yaman at kasiyahan ay hindi matatagpuan sa kahit anong material na bagay o salapi. Kundi ito ay matatagpuan
sa yaman na walang katumbas sa mundo. Ang mapa sa'yo, ang puso ng taong mahal mo sa habang panahon. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan niyo ang kwentong ibinahagi namin sa inyo ngayong araw. Muli, ito po si Dear Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.